Ang ingay. Iyon ang unang-unang pumasok sa isip ni Mayumi Gonzales. Isang uri ng ingay na hindi lang basta naririnig ng tainga, kundi nararamdaman hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Ang malakas na kabog ng bass mula sa mga dambuhalang speaker ay parang pintig ng isang pusong artipisyal, paulit-ulit na bumubomba sa loob ng mamahaling function hall ng isang hotel sa Giz. Kumikislap ang mga ilaw na may iba't ibang kulay, pula, asul, lila, sumasayaw sa saliw ng tugtugin, nagbibigay buhay sa mga anino sa dingding, ngunit para kay Maya, ang mga ito'y tila mga multong nagkakarera. Nagpapahiwatig ng kaguluhang hindi niya matakasan. Nakaupo siya sa isang sulok, hawak ang isang kopita ng tsampag na kanina pa nawalan ng lamig. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay isang perpektong obra maestra ng pagkukunwari, isang ngiting ilang taon na niyang pinraktis sa harap ng kamera, sa mga billboard at sa mga event na tulad nito. Siya si Mayumi Maya Gonzales, ang isa sa pinakasikat na modelo sa bansa. Ang kanyang mukha ay nasa pabalat ng mga magasin, ang kanyang katawan ang nagbebenta ng mga damit na libo-libo ang halaga. Ngunit sa gabing ito, sa bridal shower ng isa sa kanyang mga kaibigan, pakiramdam niya ay isa lamang siyang manika na magandang tignan, naka-display, ngunit walang laman. Maya, girl. Bakit ka nag-iisa dyan? Bati ng isang kapwa modelo, medyo lasing na at umupo sa tabi niya. You're missing all the fun. Yung stripper, Grabe. Ang hot. Pilit nang umiti si Maya. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Pagod lang siguro sa shoot kanina. Isang kasinungalingan. Hindi siya pagod. Sawa na siya. Sawa na sa mga peking tawa, sa mga kwentuhang walang katuturan tungkol sa huling nabiling designer bag o sa huling bakasyon sa Europa. Sawa na sa pakiramdam na ang halaga niya ay nakabase lamang sa ganda ng kanyang mukha o sa dami ng kanyang followers sa Instagram. Lumingalinga siya sa paligid. Ang bride-to-be, si Katrina, ay nasa gitna ng entablado, tumatawa habang pinapalibutan ng mga babaeng sumisigaw. Ang lahat ay masaya o nagpapanggap na masaya. Sa likod ng mga mamahaling damit at perpektong makeup, nakikita ni Maya ang parehong pagkabagot na nararamdaman niya. Isang pagkabagot na tinatabunan ng alak at ingay. Bigla niyang naisip ang kanyang ina, si Aling Imelda. Tiyak na kung nandito ito, sasabihin na naman ito na kailangan niyang makihalubilo, na kailangan niyang kausapin ang mga anak ng senador o negosyante na imbitado rin sa party. Anak, hindi habang buhay ay maganda ka, palaging paalala nito. Kailangan mo ng seguridad. Isang lalaking mayaman na mag-aalaga sa'yo. Ang pagmamahal ng kanyang ina ay laging may kaakibat na presyo, isang kontratang kailangan niyang tuparin. Hindi na niya kaya. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makatakas kahit sandali lang. Dahan-dahan siyang tumayo, umaasang walang makakapansin. Ngunit sa kanyang pagmamadali, sa kanyang pagnanais na maging invisible, ay nasagi niya ang isang maliit na mesa. Sa isang iglap, ang tunog ng nabasag na kristal ay pumunit sa ingay ng musika. Crash! Tumahimik ang lahat. Ang tugtog ay tila biglang humina. Ang lahat ng mga mata, na kanina ay nakatuon sa entablado, ay ngayon ay nasa kanya na. Ang kahihiyan ay isang mainit na likidong umakyat mula sa kanyang tiyan patungo sa kanyang mukha. Gusto niyang maglaho na parang bula. At doon, sa gitna ng kanyang pagkataranta, sa gitna ng mga matang mapanghusga, ay may isang aninong gumalaw. Isang lalaki. Hindi siya pamilyar. Hindi siya isa sa mga bisita na nakabihis ng magara. Suot niya ay isang simpleng itim na polo shirt at itim na slacks, ang uniforme ng mga security o staff ng hotel. Tahimik itong lumapit, hindi nakatingin sa kanya, kundi sa mga bubog na nagkalat sa sahig. May kinuha itong dustpan at walis mula sa isang sulok at nagsimulang maglinis na para bang wala itong ibang nakikita sa buong silid kundi ang mga basag na piraso ng kristal. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at walang ingay. Hindi nagmamadali, hindi rin mabagal. May isang katahimikan sa kanyang presensya na kabaligtaran ng kaguluhan sa paligid. Nang matapos siyang maglinis, saka lamang ito tumingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Huminto ang mundo ni Maya. Ang mga mata ng lalaki ay malalim at kalmado, parang isang lawa sa gitna ng gabi. Walang panghusga, walang pagkagulat. Tanging isang tahimik na pag-unawa. Naramdaman ni Maya ang paghupa ng init sa kanyang pisngi. Okay ka lang, maam, tanong nito.
Ang boses niya ay mababa at bahagyang paos, isang tunog na tila mas malakas pa kaysa sa bumabalik na ingay ng musika. Tumango lang si Maya, hindi makapagsalita. Mag-ingat po kayo, sabi ulit nito at akmang tatalikod na. Sandali, biglang sabi ni Maya, hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob. Salamat! Umiti ito ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa buong mukha, ngunit sapat na para makita ni Maya ang maliliit na gatla sa gilid ng mga mata nito. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo, nawala sa karamihan ng tao. Naiwan si Mayang nakatayo, nakatingin sa direksyon kung saan ito naglaho. Sino siya? Sa isang iglap, ang lahat ng pagkabagot at pagkainip na nararamdaman niya ay napalitan ng isang kakaibang kuryosidad. Hindi na siya bumalik sa kanyang upuan. Naglakad siya patungo sa balcony, umaasang makikita niya ulit ang lalaki. At hindi siya nabigo. Nakatayo ito roon, mag-isa, nakatingin sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang ingay ng party ay naging isang mahinang ugong na lamang sa kanilang likuran. Ang hangin ng gabi ay sariwa at malinis. Hindi ka dapat nandito, sabi ni Maya nang makalapit siya. Para sa mga bisita lang to. Lumingon ito. Sa liwanag ng buwan, mas nakita niya ang mukha nito. Hindi ito perpektong gwapo sa paraan na nakikita niya sa mga magasin. Ang panga nito ay medyo matigas, ang ilong ay may bahagyang kuba, at may maliit na peklat sa gilid ng kaliwang kilay. Ngunit ang kabuuan ng kanyang mukha ay may angking lakas at sinseridad. Isang mukhang tila sanay sa pagmamasid at pakikinig kaysa sa pagsasalita. Ang hangin, maam, sagot nito, ang boses ay kalmado, para sa lahat. Bahagyang napahiya si Maya sa kanyang sinabi. Sino ba siya para magpaalis ng kahit sino? Sorry, sabi niya, napayuko. Hindi ko iyon. I mean me. Alam ko, putol nito sa kanya, at sa pagkakataong ito, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting nagpaliwanag sa buong mukha niya, at sa isang iglap, para kay Maya, mas naging gwapo pa ito kaysa sa sinumang male model na nakatrabaho niya. Masyadong maingay doon sa loob. Tumango si Maya, nagpapasalamat na naintindihan siya nito. Sobra, bulong niya. Minsan, pakiramdam ko mabibingi na ako sa katahimikan na dala ng ingay. Tinitigan siya nito, isang tingin na tila tumatago sa kanyang makeup at sa pangalang Maya Gonzales. Tila nakikita nito ang totoong Mayumi na nagtatago sa loob. Ang pinakatahimik na lugar, sabi nito, ay madalas nasa gitna ng pinakamaingay na paligid. Nagulat si Maya sa lalim ng sinabi nito. Hindi ito ang inaasahan niyang maririnig mula sa isang security guard. Ako si Maya, sabi niya, inilahad ang kamay. Hindi't Mayumi Gonzales, the supermodel. Kundi't Maya ilang. Tinanggap nito ang kanyang kamay. Ang palad nito ay magaspang ngunit mainit, isang kaibahan sa malalamig at makikinis na kamay na madalas niyang makamayan sa industriya. Theo, sabi nito. Theo lang. Binitawan niya ang kamay nito, ngunit ang init ay nanatili sa kanyang balat. Nag-usap sila. Hindi tungkol sa fashion, o sa showbiz, o sa pera. Nag-usap sila tungkol sa mga bituin na bahagyang natatanaw sa kabila ng liwanag ng syudad, tungkol sa pakiramdam na mag-isa sa gitna ng maraming tao, at tungkol sa mga pangarap na minsan ay kailangang isantabi para sa mga bagay na mas praktikal. Nalaman ni Maya na si Theo ay hindi taga Maynila. Nalaman niyang mahilig ito sa mga aso at sa tunog ng alon sa dalampasigan. Sa bawat salitang binibitawan ni Theo, mas lalong nararamdaman ni Maya ang isang pader na unti-unting gumuho sa loob niya, ang pader na itinayo ng kanyang ina, ng kanyang karera, at ng kanyang mga takot. Sa harap ng lalaking ito, hindi siya isang modelo. Isa lamang siyang babae. Ang alak sa kanyang sistema, ang pagod sa pagkukunwari, at ang biglaang koneksyon na naramdaman niya para kay Theo ay nagsama-sama. Sa isang iglap ng katapangan na hindi niya alam na taglay niya, tinitigan niya si Theo sa mata. Gusto kong umalis dito, sabi ni Maya, ang boses ay halos pabulong. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Sasamahan mo ba ako? Hindi nagulat si Theo. Tila inaasahan na nito ang tanong. Tumango ito ng dahan-dahan, ang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. Ang sumunod na mga pangyayari ay tila isang panaginip. Ang paglakad nila palabas ng party na walang sinumang nakapansin. Ang pagsakay nila sa elevator, kung saan ang tanging tunog ay ang kanilang paghinga. Ang paglalakad sa tahimik na hallway ng hotel.
Huminto sila sa harap ng isang pinto. Isang ordinaryong pinto, hindi suite na tulad ng tinutuluyan ng mga bisita. Ito ang nagpakumpirma sa hinala ni Maya na isa lamang itong staff. Nang bumukas ang pinto, isang simple at malinis na kwarto ang bumungad sa kanila. Ang amoy ng kwarto ay malinis, walang halong pabango ng mayaman, walang anumang personal na gamit maliban sa isang bag na nakapatong sa isang silya. Isinara ni Theo ang pinto, at ang tunog ng pag-click ng lock ay tila isang selyo sa desisyong ginawa ni Maya. Humarap ito sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang pisngi, ang mga daliri ay magaspang ngunit ang haplos ay napakagaan. Sigurado ka ba dito, Maya? Tanong nito, ang boses ay puno ng paggalang. Sa halip na sumagot, si Maya ang unang gumalaw. Itinukod niya ang kanyang sarili at hinalikan ito. Iyon ay isang halik na puno ng lahat ng hindi niya masabi, ang kanyang pagkasawa, ang kanyang kalungkutan, ang kanyang pagnanais na makalaya. At si Theo, sa simula ay nagulat, ay tumugon sa halik niya. Isang tugon na puno ng init at ng isang pagnanasang tila matagal nang nakatago. Ang gabi ay lumalim. Ang mga damit ay unti-unting nawala. Ang mga pag-aalinlangan ay napalitan ng mga haplos. Sa ilalim ng malabong ilaw ng lampshade, hindi siya si Maya Gonzales na hinahangaan ng lahat. At si Theo ay hindi isang estranghero. Sila ay dalawang kaluluwang naghahanap ng kanlungan sa isa't isa, kahit sa loob lamang ng isang gabi. Ang bawat hawak, bawat halik ay isang pagtakas. Ang bawat bulong ay isang pangako na sa gabing iyon, sila lang ang mahalaga. Walang kamera, walang ina, walang lipunang mapanghusga. Sila lang. Ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha ang gumising kay Maya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, isang ngiti ang agad na sumilay sa kanyang mga labi habang naaalala ang mga nangyari. Ang init. Ang mga halik. Ang pakiramdam na sa wakas, naging totoo siya sa kanyang sarili. Gumulong siya sa kama, inaasahang mayayakap niya ang mainit na katawan ni Theo. Ngunit hangin lang ang kanyang nayakap. Mabilis siyang napaupo. Ang kabilang bahagi ng kama ay walang laman. Malamig na. Maayos na ring natiklop ang kumot na ginamit nito. Lumingalinga siya sa paligid ng kwarto. Ang bag nito na nasa silya kagabi ay wala na. Malinis ang buong silid na para bang walang sinumang natulog doon. Na para bang hindi nangyari ang lahat. Naiwan lamang ang amoy niya sa unan at ang alaala ng gabi sa isip ni Maya. Isang pamilyar na kirot ang biglang sumalakay sa kanyang dibdib. Ang kirot ng pag-iisa. Ang magic ng gabi ay biglang naglaho, pinalitan ng malamig at masakit na katotohanan ng umaga. Isa lamang siyang modelong nalasing at nagpadala sa tukso. At siya, isa lamang na nakuha ang gusto at umalis na. Dali-dali siyang nagbihis, ang bawat galaw ay puno ng panginginig. Ang kahihiyan ay nagsimulang gumapang pabalik sa kanyang sistema. Paano kung may nakakita sa kanya? Anong sasabihin ng nanay niya? Pagdating niya sa kanyang kondo unit, dumiretso siya sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang sarili, ang magulong buhok, ang bahagyang pamumugto ng mga mata, at ang mga labing tila may marka pa rin ng mga halik ni Theo. Hinawakan niya ang kanyang mga labi, at isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ano bang ginawa ko? Bulong niya sa kanyang refleksyon. Lumipas ang 2 buwan. 2 buwan ng pagbabalik sa dati. Ang mga photoshoot, ang mga event, ang mga peking ngiti. Sinubukan niyang kalimutan ang gabing iyon, sinubukan niyang ibaon sa limot ang pangalang Theo. Ngunit may mga umagang gigising siya na hinahanap ang init nito, at may mga gabing hindi siya makatulog dahil sa alaala ng mga mata nito. Hanggang sa isang umaga, nakaramdam siya ng kakaiba. Pagkahilo. Pagsusuka. Inisip niyang dahil lang iyon sa pagod. Ngunit nang hindi ito nawala sa loob ng 1 linggo, isang malamig na takot ang nagsimulang kumalat sa kanyang buong katawan. Nanginginig ang mga kamay, hawak niya ngayon ang isang maliit na puting bagay na binili niya mula sa butika. Ilang minuto na siyang nakatitig dito, hindi makahinga, nagdarasal na sana nagkakamali siya. Dahan-dahan, itinaas niya ito. Sa maliit na bintana ng pregnancy test, malinaw na malinaw ang 2 linyang pula. Hindi isa, kundi 2. Ang ibig sabihin lang nito ay positibo. Buntis siya. Nakatitig si Maya sa 2 linyang pula na para bang ang mga ito ay hatol ng kamatayan.
Ang hangin sa kanyang banyo ay tila biglang naubos. Ang mga mamahaling pabango at lotion na nakahilera sa kanyang marmol na countertop ay nawalan ng saysay. Ang buong mundo niya, ang mundong maingat niyang binuo sa loob ng maraming taon, ay gumuho dahil sa isang maliit na piraso ng plastik. 2 linya. 2 guhit na nagsasabing ang isang gabing pagtakas, ang isang gabing pagpapakatotoo, ay may kapalit. Isang kapalit na ngayon ay nagsisimulang mabuo sa loob ng kanyang sinapupunan. Buntis ako. Paulit-ulit na umalinggaw ang mga salitang iyon sa kanyang isip, ngunit hindi pa rin niya lubos na matanggap. Paano? Bakit? Ang kanyang karera ay nasa tuktok. Ang kanyang ina ay may mga plano para sa kanya. Ang lahat ay nakasalalay sa kanyang imahe, sa kanyang perpektong katawan. At ngayon, lahat ng iyon ay nanganganib na mawala. Ang mukha ni Theo ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang kanyang mga matang kalmado, ang kanyang ngiting sinsero, ang init ng kanyang mga kamay. Isang lalaking nakilala lang niya ng ilang oras, isang estrangherong binigyan niya ng tiwala, at ngayon, ang ama ng dinadala niya. Isang lalaking ni hindi niya alam ang buong pangalan o kung saan hahanapin. Isang lalaking naglaho na parang bulaki na umagahan. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran, mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya noong gabing nabasag niya ang kopita. Ito ay isang takot na may kasamang bigat, isang responsibilidad na hindi niya alam kung paano haharapin. Ring! Ring! Ang biglaang tunog ng kanyang telepono ay halos magpatalon sa kanya. Nakita niya ang pangalan sa screen, Inay calling. Napapikit si Maya. Hindi ngayon. Pakiusap, hindi ngayon. Ngunit alam niyang mas malala kung hindi niya sasagutin. Huminga siya ng malalim, sinubukang pakalmahin ang nanginginig niyang boses, at sinagot ang tawag. Hello, Ma? Mayumi. Kanina pa kita tinatawagan. Huwag mong kalimutan mamayang gabi, 8:00. Ipinadala ko na sayo ang address ng restaurant, bungad agad ng matinis na boses ni Aling Imelda. Walang kumusta ka, anak? Laging diretso sa punto. Anong meron mamaya, Ma? Tanong ni Maya, kahit alam na niya ang sagot. Ang isip niya ay lumilipad, malayo sa usapan nila. Ano ka ba namang bata ka? Hindi ka ba nakikinig sa akin? Sinabi ko na sayo noong nakaraang linggo. Ang dinner mo kasama si Anton de Villa. Ang anak ni Congressman de Villa. Isang promising young businessman. Huwag kang magkakamali, Mayumi, ito na ang pagkakataon mo. Pagod na akong makita kang nagpapakahirap sa pagmumodelo. Kailangan mo ng katatagan. Si Anton de Villa. Isang lalaking hindi pa niya nakikita pero tiyak niyang katulad din ng lahat ng lalaking ipinakilala sa kanya ng ina niya. Mayaman, makapangyarihan, at tiyak na tumitingin sa kanya bilang isang tropeo. Isang magandang asawa na ididisplay sa mga party. Naramdaman ni Maya ang pag-akyat ng suka sa kanyang lalamunan. Ma, masama po ang pakiramdam ko di. Sabi niya, ang boses ay mahina. Anong masama ang pakiramdam? Huwag mo akong artehan, Mayumi. Wala kang sakit. Mag-ayos ka. Magsuot ka ng pinakamaganda mong bestida. Huwag mo akong ipapahiya. Naiintindihan mo. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang sentido. Opo, Ma, sagot na lang ni Maya, ang tanging gusto ay matapos na ang usapan. Mabuti. Sige na. Tumawag ka pagkatapos ng dinner. At sa isang click, natapos ang tawag. Nabitawan ni Maya ang telepono. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang malamig na tiles ay hindi sapat para palamigin ang apoy ng gulat at takot na nagliliyab sa loob niya. Dinner kasama ang anak ng congressman. Habang siya ay buntis sa isang security guard na hindi niya alam kung nasaan. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay halos magpatawa sa kanya, kung hindi lang puno ng pait at takot ang kanyang puso. Kailangan niyang makasiguro. Hindi sapat ang isang pirasong plastik. Ang amoy ng antiseptiko sa klinika ng kanyang obgyn ay lalong nagpasama sa kanyang pakiramdam. Nakaupo siya sa examination bed, ang manipis na papel ay lumilikot sa ilalim niya. Ang bawat minuto ng paghihintay ay parang isang oras. Pumasok si Ike Ramirez, isang babaeng nasa mga 50 anyos na may mabait na ngiti. Maya, kumusta? You look a bit pale.
Pagod lang po siguro, doktora, pagsisinungaling niya ulit. Okay, let's see, sabi ng doktora habang inihahanda ang ultrasound machine. Humiga ka. Itataas ko lang ang damit mo. Naramdaman ni Maya ang malamig at malagkit na gel sa kanyang tiyan. Napapikit siya. Ito na. Ang katotohanan. Iginulong ng doktora ang transducer sa kanyang tiyan. Ang tunog ng pag-ugong ng makina at ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso ang tanging maririnig sa silid. Nakatitig si Maya sa kisame, hindi magawang tumingin sa monitor. Well, sabi ni Ike Ramirez pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Your hunch is correct. Congratulations, Maya. You are about 8 weeks pregnant. Kahit inaasahan na niya, ang mga salitang iyon ay tumama pa rin sa kanya na parang isang malakas na suntok. Buntis siya. Totoo nga. Isang maliit na tibok ng puso ang nagpapatunay nito. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Ngunit hindi pa tapos ang doktora. Patuloy itong iginagalaw ang transducer, ang mga mata ay seryosong nakatutok sa screen. Kumunot ang noo nito. Wait a minute. Bakit po, Doc? May problema po ba? Kabadong tanong ni Maya, napabangon ng bahagya. Tumingin sa kanya si Ike Ramirez, ang mukha ay hindi mabasa. Pagkatapos ay dahan-dahan itong umiti, isang ngiting maihalong pagkamangha. Walang problema, Maya. Actually, I think we have more than what we expected. Itinuro nito ang monitor. Look. Napilitan siyang tumingin. Sa itim at puting screen, may nakita siyang isang maliit na hugis. At sa loob nito, isang kumikislap na tuldok. Dugdog. 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 Isang tibok ng puso. At sa tabi nito, may isa pa. Dugdog. 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 At sa tabi nito, may isa pa. Dugdog. 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 Tatlong kumikislap na tuldok. Tatlong maliliit na tibok ng puso na sumasabay sa isa't isa. Narinig niya ang boses ni Ike Ramirez na parang nanggagaling sa malayo, sa ilalim ng tubig. Congratulations, Maya. Hindi lang isa ang dinadala mo. Huminto ang paghinga ni Maya. Ang buong mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Kundi tatlo. You're having triplets. Hindi niya alam kung paano siya nakalabas ng klinika, kung paano siya nakasakay sa kanyang kotse. Nakaupo siya ngayon sa driver's seat, nakaparada sa isang gilid ng daan, hawak ang isang maliit na piraso ng dermal paper. Ang kanyang unang litrato bilang isang ina. Isang litratong may tatlong malabong hugis. Tatlo. Hindi isa. Kundi tatlo. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Tatlo. Tatlong buhay. Tatlong responsibilidad. Tatlong dahilan para matakot. At doon, sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, sa gitna ng katahimikan, ay bumigay siya. Humagulgol si Maya. Isang iyak na hindi niya pa naranasan sa buong buhay niya. Hindi ito ang iyak ng isang modelong hindi nakuha ang isang campaign. Ito ang iyak ng isang babaeng naliligaw, natatakot at nag-iisa. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig, ang kanyang paghinga ay pabugso-bugso. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, tumutulo sa litratong hawak niya. Paano niya ito gagawin? Mag-isa? Paano niya ito sasabihin sa kanyang ina? Paano niya itatago ang tatlong sanggol sa kanyang tiyan mula sa mga kamera at sa mapanghusgang mata ng publiko? Kailangan niya si Theo. Ang kaisipang iyon ay biglang nagbigay sa kanya ng isang hibla ng pag-asa sa gitna ng kanyang desperasyon. Hindi ito tungkol sa pag-ibig o sa isang gabing pagkakamali. Ito ay tungkol sa katotohanan. Karapatan niyang malaman. Karapatan ng tatlong maliliit na nilalang na ito na makilala ang kanilang ama. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang kanyang telepono. Sino ang tatawagan niya? Wala siyang numero ni Theo. Wala siyang alam tungkol sa kanya. Bigla niyang naalala. Ang bridal shower. Si Katrina. Siya ang nag-organisa ng lahat. Nahanap niya ang numero ni Katrina at agad na tinawagan. Hello, Kat, sabi ni Maya, sinisikap na gawing normal ang kanyang boses. Oh is by God, Maya. Napatawag ka.
Ready ka na ba mamaya 4D? Kat, sorry to interrupt, puto ni Maya, wala siyang panahon para sa small talk. Yung bridal shower mo yung kinuha niyong agency para sa security, maaari ko bang makuha ang contact nila? May naiwan kasi akong gamit. Importante. Isang kasinungalingan, ngunit iyon lang ang naisip niya. Security agency, nagtatakang tanong ni Katrina. Wala kaming kinuha na security agency, girl. Hotel security lang. Bakit? Sino bang hinahanap mo? Nanlamig si Maya. Yung lalaking tumulong sa akin nung nabasag ko yung baso. Matangkad, nakaitim na polo. Sabi niya security daw siya. Narinig niya ang pagtawa ni Katrina sa kabilang linya. Ha ha ha. Girl, si Tio ba iyon? Ang hot, di ba? Akala mo lang security iyon. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya security guard, Maya. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Isang text mula kay Katrina. Binuksan niya ito. Isang address. At isang maikling pangungusap na tuluyang dumurog sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Maya. Dancer siya dyan. Dancer siya dyan. Ang tatlong salitang iyon ay parang laso na dahan-dahang kumakalat sa ugat ni Maya. Nakaupo siya sa loob ng kanyang kotse, ang makina ay patay, ang katahimikan sa loob ay kabaligtaran ng nagwawalang bagyo sa kanyang isip. Tinitigan niya ang screen ng telepono, binabasa ng paulit-ulit ang text ni Katrina, umaasang sa susunod na pagbasa ay mag-iba ang mga letra, mag-iba ang kahulugan. Pero hindi. Dancer. Isang mananayaw. Ang imahe ni Theo sa kanyang isipan, ang lalaking may malalalim na mata, ang lalaking nagpunas ng kanyang mga bubog, ang lalaking sinamahan siya sa balkonahe, ay nagsimulang mabasag. Anong klaseng mananayaw? Ballet? Contemporary? Ngunit ang address na ipinadala ni Katrina ay nasa isang parte ng Quezon City na kilala sa mga nightclub at mga bar na hindi pinupuntahan ng mga taong tulad niya. Isang malamig na hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang lalamunan, isang hinalang napakapait, napakasakit. Hindi. Hindi niya tatanggapin ang isang text message bilang katotohanan. Kailangan niyang makita. Kailangan ng mga mata niya ang patunay, kahit pa ang patunay na iyon ang tuluyang wawasak sa kanya. Umuwi siya sa kanyang kondo na parang isang multo. Ang bawat galaw ay otomatiko. Naligo siya hindi para luminis, kundi para subukang anurin ang takot. Nagbihis siya hindi para gumanda, kundi para magtago. Inilabas niya ang mga damit na nasa pinakalikod ng kanyang aparador, isang kupas na maong na pantalon, isang simpleng itim na t-shirt, at isang lumang baseball cap. Isinuot niya ang isang malaking salamin na walang grado. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi si Maya Gonzalez, ang supermodel. Isa itong estranghero. Isang desperadong babae. Mas mabuti na to. Ang pagmamaneho mula sa marangyang katahimikan ng DIS, patungo sa magulo at maingay na kalsada ng Quezon City ay parang pagtawid sa ibang mundo. Ang mga matataas na gusaling salamin ay napalitan ng mga gusaling may nagbabalat na pintura. Ang mga ilaw trapiko ay tila mas matagal, ang mga busina ay mas malakas. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Nakarating siya sa address. Isang bar na may pangalang Tea Paraiso. Ang kislap ng neon sign nito ay hindi nakakaanyaya, kundi tila isang babala. Humugot siya ng malalim na hininga bago bumaba ng kotse. Ang bawat hakbang patungo sa entrada ng bar ay parang paghakbang sa kumunoy. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang pader ng ingay. Dumadagundong ang musika, amoy alak at sigarilyo ang hangin. May init, masikip. Ang mga ilaw na kumukuti-kutitap ay nakakahilo. Mga lalaki at babaeng nagsisigawan, nagtatawanan, ang mga anino ay sumasayaw sa dingding na parang mga demonyo. Pakiramdam ni Maya ay nalulunod siya. Itinago niya ang kanyang mukha sa ilalim ng kanyang sombrero, naghanap ng isang madilim na sulok kung saan hindi siya mapapansin. Nakahanap siya ng isang maliit na mesa sa likuran. Umupo siya, ang mga mata ay abalang-abala sa paglilibot. Hinahanap niya siya. Hinahanap niya si Theo. Ngunit wala. Ang mga mukhang nakikita niya ay mga estranghero, mga mukhang pagod, mga mukhang lasing, mga mukhang naghahanap ng panandaliang saya. Katulad niya ba sila? Naghahanap din ba sila ng pagtakas?
Isang waiter ang lumapit sa kanya. Anong order mo, miss? Tubig lang, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Ang oras ay tila gumagapang. Bawat minuto ay isang pagpapahira. Gusto na niyang umalis. Gusto na niyang tumakbo pabalik sa kanyang malinis at tahimik na kondo. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Nandito na siya. Kailangan niyang tapusin ang sinimulan niya. Para sa sarili niya. Para sa tatlong buhay na nasa loob niya. Maya-maya, biglang humina ang musika. Isang boses ng MC ang umalinggaw mula sa mga speaker. Mga kaibigan, handa na ba kayo para sa pinakahihintay ninyong lahat? Ang magpapaiinit sa malamig ninyong gabi. Bigyan natin ng isang malakas na palakpakan ang nag-iisang Apollo. Isang malakas na hiyawan ang sumabog mula sa mga manonood, karamihan ay mga babae. Napapikit si Maya. Hindi. Hindi pwedeng siya to, Apollo. Isang katawa-tawang pangalan. Impossible. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Tanging isang spotlight ang bumukas, nakatutok sa gitna ng maliit na entablado. Mula sa likod ng kortina, isang anino ang lumabas. Isang aninong pamilyar ang tindig. Matangkad. Malapad ang balikat. Nagsimula ang isang mabagal at sensual na tugtog. Ang anino ay nagsimulang gumalaw. At nang tuluyan itong pumasok sa liwanag ng spotlight, huminto ang paghinga ni Maya. Siya nga. Si Theo. Ngunit hindi ito ang Teong nakilala niya. Ang lalaking nasa entablado ay may ibang aura. Suot niya ang isang kasuotan ng bumbero, ngunit maluwag at halatang props lamang. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at puno ng kumpiyansa. Isang kumpiyansang hindi niya nakita sa balkonahe. Ang bawat pag-indayog ng kanyang balakang, ang bawat pagtaas ng kanyang kamay, ay sinasabayan ng hiyawan ng mga babae. Naramdaman ni Maya na parang umiikot ang kanyang paningin. Ang kahihiyan ay isang alon na bumayo sa kanya, napakainit, napakasakit. Ito ang lalaking hinayaan niyang angkinin siya. Ang lalaking ama ng kanyang mga anak. Isang ihisan thought sigh. Ang boses ng kanyang ina ay umalinggaw sa kanyang isipan. Isang lalaking mayaman na mag-aalaga sa'yo. Huwag mo akong ipapahiya, Mayumig. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang pagkahilo ay hindi na lang dahil sa pagbubuntis. Ito ay dahil sa katotohanang sinasampal sa kanya. Unti-unti, hinubad ni Theo, ni Apollo, ang kanyang kasuotan. Una ang jacket ng bombero, inihagi sa mga manonood na nag-aagawan. Sumunod ang sando, dahan-dahan itong itinaas, ipinapakita ang matipuno niyang tiyan, ang parehong katawan na yumakap sa kanya sa gabing iyon. Ang alaala ay isang matalim na kirot. Ngunit sa gitna ng kanyang galit at kahihiyan, may isa pang emosyong hindi niya mapigilan. Hindi niya maialis ang kanyang mga mata. May isang bagay sa paraan ng kanyang paggalaw, isang halo ng lakas at grasya, na nakakaakit. Kahit sa gitna ng kabastusan ng lahat, may isang uri ng sining sa kanyang ginagawa. Isang sining na kinasusuklaman niya, ngunit hindi niya maiwasang panoorin. Nang tuluyan na nitong hubarin ang kanyang sando at tanging pantalon na lang ang natira, ang mga hiyawan ay mas lalong lumakas. Ngunit hindi ito ngumingiti. Ang kanyang mukha ay seryoso, halos malungkot, na para bang ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Ang mga mata niya ay nakatingin sa malayo, hindi sa mga babaeng sumisigaw ng kanyang pangalan. Para siyang isang anghel na bumagsak sa impyerno. At sa isang iglap, habang nakatingin siya sa malungkot na mga matang iyon, naunawaan ni Maya. Ang lalaki sa balkonahe at ang lalaki sa entablado ay iisa. Parehong nag-iisa. Parehong may itinatagong sakit. Nang matapos ang tugtog, yumuko ito at mabilis na pumasok sa likod ng kurtina. Ang mga ilaw ay muling bumukas. Ang ingay ay bumalik. Ngunit para kay Maya, ang buong mundo ay natahimik. Ang pagkabigla ay nawala. Ang kahihiyan ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi siya aalis. Hindi siya tatakbo. Ang gabing ito ay hindi na tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Tapos na iyon. Ang katotohanan ay nasa harap na niya. Ngayon, ito ay tungkol sa pagharap dito. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang mga hakbang ay tiyak. Nilagpasan niya ang mga nagtatawa ng tao, ang mga lasing na lalaki.
Tinulak niya ang kanyang sarili papalapit sa entablado. Nakita niya ang isang pinto sa gilid na may nakasulat na staff is. Huminga siya ng malalim. Kumatok sana siya, ngunit bumukas ang pinto. At lumabas siya. Si Theo. Pawis na pawis. Wala pa ring damit pang itaas, tanging isang tuwalya ang nakasabit sa kanyang balikat. Ang kanyang dibdib ay umaakyat baba dahil sa pagod. Nagulat ito nang makita siya. Ang kanyang mga mata ay lumaki, ang pagkalito ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Nawala ang Apollo. Si Theo ang nasa harap niya ngayon. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito, ang boses ay puno ng pagkagulat at isang bagay na hindi maipaliwanag ni Maya. Marahil kahihiyan din. Tinitigan siya ni Maya, diretso sa mga mata. Ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Ang lahat ng tao ay naglaho. Sila na lang dalawa ang natira. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, humugot ng lahat ng lakas na natitira sa kanya, at sinabi ang mga salitang magpapabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Buntis ako. Buntis ako. Ang dalawang salita ay lumabas sa mga labi ni Maya na parang isang bulong, ngunit para kay Mateo, Theo, Del Rosario, ang mga ito ay umalingaw-ngaw na kasing lakas ng isang pagsabog. Sa isang iglap, ang ingay ng bar, ang dumadagundong na musika, ang hiyawan ng mga tao, ang kalansing ng mga bote, ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na pagkabog ng sarili niyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Nakatitig siya sa mukha ni Maya. Ang mukhang iyon na hinangaan niya sa ilalim ng liwanag ng buwan sa balkonahe, ang mukhang hinalikan niya sa ilalim ng malabong ilaw ng kanyang kwarto sa hotel. Ngunit ngayon, ang mukhang iyon ay walang bakas ng pagnanasa o pagtakas. Ito ay puno ng takot, ng desperasyon, at ng isang uri ng katapangang isinilang mula sa kawalan ng pag-asa. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang kanyang pinakamatinding bangungot. Isang patibong. Ito na ba iyon? Ang kinatatakutan niya kaya siya nagtatago sa likod ng pangalang Theo at sa entablado ng Kiparaiso. Isang babaeng gagamitin ang isang pagkakamali para sa pera. Ang alaala ng kanyang dating nobya, si Clarice, ay isang multong bumulong sa kanyang tenga. Ang sakit ng kataksilan ay muling kumirot. Ngunit nang titigan niya ang mga mata ni Maya, walang kahit anong bakas ng panlilinlang. Ang nakita niya ay ang parehong kaluluwang nakita niya sa balkonahe, isang kaluluwang pagod na sa pagkukunwari. Ngayon, ang pagod na iyon ay nahaluan ng matinding takot. At ang takot na iyon ay hindi para sa sarili niya. Hinawakan niya ito sa braso. Ang balat nito ay malamig. Hindi dito, sabi niya, ang boses ay matatag kahit ang buong sistema niya ay nagkakagulo. Sumama ka sa akin. Hindi na niya ito hinintay na sumagot. Hinila niya ito palayo sa ingay, papalabas sa backstage exit, patungo sa gabing mas tahimik kaysa sa impyerno sa loob. Hindi sila nag-usap habang tinatahak nila ang madilim na eskinita, patungo sa kung saan nakaparada ang kanyang ngunit maaasahang kotse. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng kanilang mga yabag sa basang semento at ang malayong ugong ng trapiko. Pinagbuksan niya ito ng pinto. Pumasok si Maya nang walang imik, ang mukha ay nakatago sa ilalim ng sombrero. Pumasok si Theo sa driver's seat, ipinaandar ang makina, at umalis sila sa lugar na iyon na parang tinatakbuhan ang isang krimen. Saan tayo pupunta? Basag ni Maya sa katahimikan, ang boses ay halos hindi marinig. Sa bahay ko, sagot ni Theo, ang mga mata ay nakatuon sa daan. Hindi sa penthouse sa gihis na alam niyang walang laman, kundi sa maliit at nirerentahang apartment sa isang lumang gusali sa Cubao. Ang lugar kung saan siya si Theo, ang totoong siya sa loob ng nakalipas na 2 taon. Ang apartment niya ay nasa 2 palapag. Walang elevator. Habang paakyat sila sa hagdanan, nararamdaman niya ang bawat hakbang ni Maya sa likuran niya, mabagal at tila nag-aatubili. Ang bawat hakbang ay isang tanong. Anong gagawin natin? Anong mangyayari sa atin? Pagbukas niya ng pinto, isang simpleng espasyo ang bumungad sa kanila. Isang maliit na sala na mailumang sofa at isang center table na puno ng mga libro. Isang maliit na kusina sa gilid. Isang bintanang nakatanaw sa mga bubong ng kalapit na kabahayan. Malinis, ngunit halatang tinitirhan ng isang taong hindi materyoso. Ang agwat sa pagitan ng mundong ito at ng mundo ni Maya, ang mundo ng mga mamahaling kondo at mga function hall ng hotel, ay isang malalim na bangin.
Maupo ka, sabi ni Theo. Kumuha siya ng isang basong tubig at inilapag sa mesa sa harap niya. Umupo si Maya sa dulo ng sofa, tinanggal ang kanyang sombrero at salamin. Ang kanyang mukha ay pagod at ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Hinawakan niya ang baso ng tubig, ngunit hindi uminom. Umupo si Theo sa isang silya sa tapat niya. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang marinig ang lahat. Simulan mo sa simula, Maya. Sabihin mo sa akin ang lahat. At nagsimula siyang magkwento. Tungkol sa pagkahilo. Sa pregnancy test. Sa pagpunta sa doktora. At ang huli ang pinakamabigat sa lahat. Hindi lang isa, Theo, sabi niya, ang boses ay basag. Tatlo sila. Triplets. Kung ang salitang buntis ay isang pagsabog, ang salitang triplets ay isang lindol. Isang lindol na yumanig sa pundasyon ng pagkatao ni Theo. Tatlong anak. Tatlong buhay na siya ang may pananagutan. Napasandal siya sa kanyang upuan, ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang bagay na mas malaki, mas mabigat. Isang pagkamangha na may kasamang matinding takot. Tiningnan niya si Maya. Nakayuko ito, ang mga balikat ay nanginginig. Nakita niya ang bigat na pasa nito, at sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng takot sa panlilinlang. Ang tanging nakita niya ay isang babaeng nangangailangan ng tulong. Isang babaeng dinala niya sa sitwasyong ito. Tumayo siya, lumuhod sa harap niya, at hinawakan ang kanyang mga kamay. Malamig pa rin ang mga ito. Maya, sabi niya, pinilit niyang salubungin ang mga mata nito. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi kita iiwan. Hindi ko kayo iiwan. Pananagutan ko to. Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng kaunting buhay kay Maya. Nakita niya ang bahagyang pagluwag ng tensyon sa mukha nito. Isang luha ang pumatak mula sa mga mata nito, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng takot, kundi ng kaunting ginhawa. Ngunit ang kanilang sandali ng katahimikan ay biglang pinunit ng isang malakas at galit na katok sa pinto. Blag! 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 Mayumi! Alam kong nandyan ile. Buksan AK. Ang boses na iyon. Matinis, galit at puno ng otoridad. Napatingin si Theo kay Maya. Ang mukha ni Maya ay biglang namutla, na para bang nakakita siya ng multo. Ang nanay ko, bulong niya, ang takot ay bumalik ng 100%. Paano? Paano sila nasundan? Isang sagot lang ang pumasok sa isip ni Theo, Yeet. Ang mga taong tulad nila ay laging may paraan. Mayumi! Pag hindi mo to binuksan, sisirain ko to. Alam ni Theo na wala silang pagpipilian. Tumayo siya at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo ang isang babaeng nasa mga huling 50. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida na hindi bagay sa itsura ng lumang gusali. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang mukha ay puno ng mamahaling pampaganda, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Si Aling Imelda Gonzales. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, ang mga mata ay puno ng hindi maitagong pagkasuklam. Sino ka? Tanong nito, ang boses ay malamig na parang yelo. Hindi na nito hinintay ang sagot niya. Tinulak siya nito ng bahagya at pumasok sa apartment. Mayumi! Man sabi ni Maya, napatayo. Doon ibinaling ni Aling Imelda ang kanyang galit. Anong ginagawa mo sa lugar na to? Isang pugad ng daga. At sino ang lalaking to? Muli itong tumingin kay Theo, ang mga mata ay sinusuri ang kanyang simpleng damit, ang kanyang maliit na apartment, ang bawat sulok na sumisigaw ng kahirapan. Ang kanyang mukha ay nandidiri. Magpapaliwanag Huwag ka nang magpaliwanag, sigaw ni Aling Imelda, ang kanyang boses ay umalingaw sa maliit na espasyo. Nakita ko ang record ng sasakyan mo. Alam kong nandito ka. At para saan? Para sa isang katulad niya. Itinuro niya si Theo. Isang hamak na mananayaw sa isang maruming bar. Ito ba ang ipapalit mo sa kinabukasan mo? Kay Anton de Villa. Hinarap ni Theo si Aling Imelda. Ginang, kung bibigyan niyo po kami ng pagkakataong magpaliwanag. Tumahimik ka, putol sa kanya ni Aling Imelda, ang tingin ay parang kutsilyong tumatarak.
Wala kang karapatang magsalita sa pamamahay na to. Nilibot nito ang tingin sa apartment. Pamamahay? Ito ba ang matatawag mong pamamahay? Dito mo dinala ang anak ko. Anong maibibigay mo sa kanya? Ang kakarampot na kinikita mo sa paghubad sa harap ng mga lasing na babae. Ang bawat salita ay isang sampal. Isang sampal na hindi sa pisngi kundi sa pagkatao ni Theo. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang dugo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin kung sino siya. Gusto niyang ipamukha sa babaeng ito ang yaman na kaya niyang ilatag sa paanan nito. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi. Iyon ang gagawin ni Mateo del Rosario. Ngunit siya si Theo. At si Theo ay haharapin ito ng may dignidad, hindi mayabang. Hindi po nasusukat sa laki ng bahay ang pagkatao. Ginang, mahinahong sagot ni Theo, kahit ang kanyang mga kamao sa tagiliran ay nakakuyom na. Ang sagot niyang iyon ay lalo lang nagpaalab sa galit ni Aling Imelda. Humalakhak ito, isang halakhak na walang saya. Talaga? Sabihin mo iyan sa mga bayarin sa kuryente. Sabihin mo iyan sa matrikula ng mga bata. Huwag mo akong daanin sa mga pampilosopong salita mo, lalaki. Alam ko ang uri mo. Isang pangarap na walang patutunguhan. Lumingon ito kay Maya. At ikaw, Mayumi, sabi nito, ang boses ay biglang naging mapanganib na kalmado. Umuwi na tayo. Kalimutan mo na ang gabing ito. Ituturing nating isang masamang panaginip. Isang pagkakamali. Ngunit sa puntong iyon, isang bagay ang nagbago kay Maya. Marahil ay ang pagtanggap ni Theo ng responsibilidad. O marahil ay ang pagod na niya sa patuloy na kontrol ng kanyang ina. Humarap siya sa kanyang ina, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang kislap ng pagsuway. Hindi, ma, sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit buo. Hindi ako sasama sayo. Natigilan si Aling Imelda. Tila hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig. Anong sabi mo? Sabi ko, hindi ako aalis, pag-ulit ni Maya, mas malakas ngayon. Ang mukha ni Aling Imelda ay namula sa galit. Dahil sa kanya? Dahil sa lalaking to? Pinipili mo siya kaysa sa sarili mong ina? Kaysa sa kinabukasan mo? Hindi, mapinipili ko ang mga anak ko, sagot ni Maya, at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kanyang tiyan sa harap ng kanyang ina. Sinundan ng mga mata ni Aling Imelda ang kamay ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla, na sinundan ng isang itsurang hindi maipinta ng takot at pagkasuklam. Tumingin ito mula sa tiyan ni Maya, patungo sa mukha ni Theo, at pabalik. At doon, naunawaan nito ang lahat. Hindi bulong nito. Huwag mong sabihing di. Hindi na kailangang sumagot ni Maya. Ang katahimikan nila ni Theo ay sapat na. Hayop ka, sigaw ni Aling Imelda, ang galit nito ay muling sumabog at ngayon ay nakatuon na kay Theo. Nilapastangan mo ang anak ko. Sinira mo ang buhay niya. Kailanman ay hindi magiging karapat-dapat ang isang katulad mo sa anak ko. O sa magiging apo ko. Walang hiya. Sinugod nito si Theo, pinaghahampas ang dibdib nito ng kanyang mga kamay. Hindi gumalaw si Theo. Tinanggap niya ang bawat hampas, ang bawat salita, na parang isang parusa. Ma, tama na, sigaw ni Maya, pumagit na sa kanila. Hinawakan niya ang kanyang ina. Tama na po. Hinihingal na tumigil si Aling Imelda. Tinitigan niya si Maya na parabang ito ay isang estranghero. Kung pipiliin mo ang lalaking yan, sabi nito, ang boses ay naging malamig at walang emosyon, itakwil mo na ako bilang ina mo. Simula ngayon, wala ka nang babalikan. Wala kang pamilya. Wala kang ina. Tumalikod ito. Naglakad patungo sa pinto. Bago ito tuluyang lumabas, lumingon ito sa huling pagkakataon, ang mga mata ay puno ng galit at sakit. Sana ay maging masaya ka sa kahirapan. At isinara nito ang pinto ng malakas. Blam! Ang tunog ay nanatili sa hangin. Naiwan silang dalawa ni Theo sa katahimikan, nakatayo sa gitna ng maliit na apartment. Ang bigat ng mga salita ni Aling Imelda ay parang isang malaking bato na pumapatong sa kanilang mga balikat. Hinawakan ni Maya ang braso ni Theo. Nanginginig siya. Anong gagawin natin? Tanong niya, ang boses ay puno ng luha. Tumingin si Theo sa kanya. Sa kabila ng lahat ng sakit at insulto, isang damdamin ang nanaig sa loob niya,
ang pangangailangang protektahan ang babaeng ito at ang mga buhay na dala-dala nito. Ngunit bago pa siya makasagot, may isang kamay na humila kay Maya palayo sa kanya. Napalingon sila. Si Aling Imelda. Hindi pa pala ito tuluyang umalis. Hinila nito si Maya patungo sa pinto. Halika na, Mayumi. Aalis na tayo sa impyernong ito. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpumigla si Maya. Buong lakas niyang binawi ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ng ina. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng luha, ay ngayon ay nagpapakita ng isang desisyon na hindi na mababali. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, sumagot siya sa kanyang ina hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paninindigan. Ma, sabi niya, ang kanyang tinig ay matatag. Ama siya ng mga anak ko. Ang tatlong tao ay natigilan. Ang mga salitang iyon ay isang linya na iginuhit sa buhangin. Isang deklarasyon. Isang pagpili. Ang mukha ni Aling Imelda ay nagbago mula sa galit patungo sa isang anyo ng hindi makapaniwalang pagkasuklam, isang itsurang hindi pa nakikita ni Theo kailanman. Ang hatol ay naibigay na. Ang pag-alis ni Aling Imelda ay nag-iwan ng isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa kanyang mga sigaw. Si Maya ay nanatiling nakatayo sa gitna ng sala, ang mga salitang sinabi niya sa ina ay umuulit pa rin sa kanyang isipan. Ama siya ng mga anak ko. Isang katotohanan kasing bigat ng buong mundo. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip. Nagpatuloy ang kanyang buhay bilang si Mayumi Gonzales, ang modelo. Ngumingiti siya sa harap ng mga kamera, isinusuot ang mga damit na idinidikta sa kanya, at sinasabi ang mga linyang inaasahan ng lahat. Ngunit sa bawat pagngiti, sa bawat pag-pose, nararamdaman niya ang isang kaluluwang unti-unting humihiwalay sa kanyang katawan. Isa siyang perpektong manika, ngunit ang puso niya ay nasa ibang lugar. Ang lugar na iyon ay ang maliit na apartment ni Theo sa Cubao. Ang kanilang mga pagkikita ay mga ninakaw na sandali, maingat na isinisingit sa pagitan ng kanyang mga trabaho at sa mga oras na alam niyang hindi siya susundan ng kanyang ina. Alam niyang sinusubaybayan pa rin siya. Ang mga text message ng kanyang ina ay hindi na mga utos, kundi mga patutsada, mga link ng artikulo tungkol sa mga artistang nawalan ng karera, dahil sa maagang pagbubuntis, mga larawan ng mga engagement ring ng anak ng kanyang mga amiga. Bawat isa ay isang malupit na paalala ng mundong tinalikuran niya. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglalaho sa tuwing kasama niya si Theo. Isang hapon, pagkatapos ng isang nakakapagod na photoshoot sa isang studio sa Makati, sinabi niyang masama ang kanyang pakiramdam at kailangan niyang umuwi. Ngunit sa halip na sa Giyesi, sa Cubao ang punta niya. Pagdating niya sa apartment, naamoy niya agad ang nilulutong sinigang. Nadatnan niya si Theo sa kusina, suot ang isang lumang sando at shorts, seryosong-seryoso sa paghiwa ng mga gulay. Amoy masarap yan, sabi ni Maya, ipinatong ang kanyang designer bag sa isang upuan. Ang eksena ay napaka-domestiko, napaka-normal, na para bang isang eksena mula sa isang buhay na hindi para sa kanya. Napalingon si Theo, at isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ang nagiging kanlungan ni Maya sa mga nakalipas na araw. Para sa'yo to, sabi mo, gusto mo ng maasim. Kumain sila sa maliit na mesa. Sa bawat subo ng mainit na sabaw, nararamdaman ni Maya ang paghupa ng pagod at stress. Dito, hindi siya si Maya Gonzales. Dito, siya lang si Maya. At si Theo ay hindi si Apollo, ang isikan. Siya ay si Theo, ang lalaking nag-aalala kung sapat ba ang asin sa niluluto niya, ang lalaking nagtatanong kung kamusta ang araw niya. Kumusta ang mga amo mo? Tanong ni Theo, tinutukoy ang tatlong sanggol sa sinapupunan niya. Napangiti si Maya. Medyo malikot sila ngayon. Siguro nagustuhan nila ang sinigang mo. Dito, sa maliit na apartment na ito, natutuklasan niya ang ibang Theo. Ang Theo na mahusay magluto. Ang Theo na ang mga libro sa mesa ay hindi mga pocketbook, kundi mga libro tungkol sa kasaysayan at ekonomiya. Ang Theo na kapag nagsalita ay mailalim, na para bang ang pagiging ay isang maskara lamang para sa isang taong mas komplikado. Isang araw, sinundo siya ni Theo sa isang lugar na malayo sa kanyang studio. Naglakad-lakad sila sa isang parke sa Marikina. Bumili sila ng fishball mula sa isang street vendor, isang bagay na huling ginawa ni Maya noong bata pa siya. Pinanood nila ang mga batang naglalaro, ang mga magkasintahang magkahawak kamay.
Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ni Maya ang isang simpleng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Alam mo, sabi ni Theo habang nakaupo sila sa isang bench, kapag lumabas na sila, dito natin sila dadalhin. Tuturuan ko silang magpalipad ng saranggola. Tumingin si Maya sa kanya. Sa liwanag ng papalubog na araw, nakita niya ang pangarap sa mga mata ni Theo. At sa unang pagkakataon, pinayagan niya ang sarili niyang mangarap din isang pamilya. Isang simpleng buhay. Posible kaya? Ngunit ang mga ninakaw na sandali ay laging may anino ng katotohanan. May mga gabing habang natutulog siya sa tabi ni Theo, naririnig niya itong bumubulong sa telepono sa kabilang kwarto. Ang boses niya ay nag-iiba, nagiging mas formal, mas may otoridad. Mga salitang hindi niya maintindihan, portfolio, acquisition, board meeting. Kapag tinatanong niya ito, ang laging sagot ay wala yon. Kaibigan lang na nanghihingi ng payo sa negosyo. Isang gabi, habang nag-uusap sila, tumunog ang telepono ni Theo. Nakita ni Maya ang pangalan sa screen, Adomi Diaz. Isang pangalan na tila hindi nababagay sa mundo ng isang ihens. Agad na pinatay ni Theo ang tawag, isang bahid ng pagkataranta ang dumaan sa kanyang mukha bago ito napalitan ng isang ngiti. Mamaya na yan. Ang maliliit na kasinungalingang iyon, ang mga maliliit na siwang sa perpektong imahe ng simpleng si Theo, ay nagsimulang magtanim ng isang maliit na binhi ng pagdududa sa isip ni Maya. Mahal niya ang Theo na kasama niya, ngunit sino ba talaga siya? Sino ang kausap niya sa telepono? Ang pagdududang iyon ay lumaki isang gabi. Pauwi na siya mula sa isang event nang makatanggap siya ng text mula kay Theo. Sorry, hindi ako makakapunta dyan. May bigla ang trabaho. Bawi ako bukas. Ingat ka. Nalungkot si Maya. Inaasahan niya ang kanilang pagkikita. Nagpasya siyang dumaan sa isang coffee shop malapit sa Keith para bumili ng paborito niyang inumin bago umuwi. Habang naghihintay, napatingin siya sa kabilang kalsada. At doon, nakita niya siya. Si Theo. Nakatayo sa harap ng isang mamahaling restaurant. Ngunit hindi siya naka-uniforme ng isik-thank o nakasimpleng t-shirt. Nakasuot siya ng isang mamahaling business suit. May kausap siyang isang lalaking mas matanda, nakasuot din ng suit. Sa tabi nila ay isang itim na Mercedes-Benz na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng poste. Huminto ang pagtibok ng puso ni Maya. Ito ba ang ibigla ang trabaho? Tumawid siya ng kalsada, ang puso ay kumakabog. Theo! Napalingon si Theo. Ang pagkagulat sa kanyang mukha ay hindi maitatago. Tila nakakita siya ng multo. Ang lalaking kausap niya ay mabilis na nagpaalam at sumakay sa kotse, na agad na umalis. Maya, sabi ni Theo, ang boses ay bahagyang nanginginig. Anong ginagawa mo dito? Ikaw, tanong ni Maya, ang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa suot ni Theo at sa papalayong kotse. Anong ginagawa mo dito? Akala ko may trabaho ka. Isang anino ng gulat ang dumaan sa mukha ni Theo, bago niya ito napalitan ng isang pilit na ngiti. Ito na nga yon. Isang private event nag-extra lang ako bilang waiter, sabi niya, inaayos ang kwelyo ng kanyang suit. Yung kausap ko, kliyente. Alam mo na. Tinitigan siya ni Maya. Isang waiter. Sa isang mamahaling suit. Sa labas ng restaurant. Ang mga sagot ay hindi nagtutugma. May mali. Isang malaking mali. Ngunit pagod na siya. Pagod na sa pag-iisip. Pagod na sa pagdududa. Gusto niyang maniwala. Kailangan niyang maniwala. Okay, sabi niya, kahit ang salitang iyon ay parang buhangin sa kanyang bibig. Uwi na ako. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi niya nilingon si Theo. Hindi niya kayang makita ang mukha nito, dahil alam niyang sa oras na makita niya ulit ang mga matang iyon, bibigay na naman siya. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kotse, ang binhi ng pagdududa ay hindi na isang maliit na binhi. Isa na itong ugat na nagsisimulang kumapit sa kanyang puso, nagtatanong, sino ka ba talaga, Theo? At ano pa ang hindi mo sinasabi sa akin? Nakatayo si Mateo del Rosario sa harap ng floor-to-ceiling na bintana ng kanyang penthouse sa Giz. Sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay parang isang kumot ng mga nagkikislapang hiyas, isang tanawing nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ito ang kanyang mundo. Ang mundo ni Mateo.
Isang mundong binuo sa kapangyarihan, pera at mga koneksyon. Ngunit sa nakalipas na mga buwan, ang mundong ito ay naging isang haula. Ang totoong mundo niya ay nasa isang maliit na apartment sa Cubao. Isang mundong amoy sinigang, puno ng mga libro at pinaiinit ng presensya ni Maya. Ang mundo ni Theo. Pero hanggang kailan? Ang pagkikita nila kagabi, ang pagkagulat sa mga mata ni Maya nang makita siyang nakasuot ng business suit, ay isang babala. Isang malakas na sampal ng katotohanan. Ang dalawang mundo niya ay nagsisimula ng magbanggaan, at alam niyang kapag tuluyan itong sumabog, si Maya at ang tatlong buhay sa sinapupunan nito ang mapipinsala. Ang kasinungalingan ay parang lason. Sa simula, ito'y isang maliit na patak na inakala niyang kontrolado niya, isang pananggalang laban sa mga mapanlinlang na tulad ni Clarice. Ngunit ngayon ang lason ay kumalat na. Bumabahid na ito sa bawat ngiti, sa bawat yakap, sa bawat ninakaw na sandali nila ni Maya. Ang pagkakasala ay isang mabigat na kadenang nakapulupot sa kanyang liig, at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo itong humihigpit. Sir Matthew. Napalingon siya. Ang kanyang personal assistant na si Leo ay nakatayo sa may pinto, hawak ang isang folder. Nandito na po ang mga dokumento para sa board meeting bukas. Kailangan niyo na pong pag-aralan. Tumingin si Theo sa mga papeles at pagkatapos ay sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Sino ba talaga siya? Si Mateo, ang sisi na kailangang magdesisyon para sa isang multibilyong pisong kumpanya. O si Theo, ang essence na ang tanging inaalala ay kung anong iluluto para sa hapunan ni Maya. Hindi na pwede. Hindi na pwedeng dalawa. Kanselahin mo lahat ng meeting ko bukas, Leo, sabi niya, ang boses ay pinal at desidido. Pero, sir, ang board meeting poti. Sinabi kong kanselahin mo, pag-uulit niya, mas matigas ngayon. May mas importante akong kailangang gawin. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahanap ang pangalan ni Maya. Oras na. Oras nang sunugin ang lahat ng kasinungalingan. Oras nang harapin ang apoy, kahit pamatupok siya nito. May kailangan tayong pag-usapan, Maya. Importante. Iyon ang sinabi niya sa telepono. Naramdaman niya ang pag-aalala sa boses ni Maya, ngunit pumayag ito. Sinundo niya ito sa isang napagkasundoang lugar, gamit ang isang kotseng hindi ang lumanyang sasakyan, kundi isang pinaarkilang sedan, isa pang maliit na kasinungalingan bago ang malaking katotohanan. Ang biyahe patungo sa restaurant ay puno ng tensyon. Si Maya ay tahimik, nakatingin sa labas ng bintana. Si Theo naman ay paulit-ulit na inaaral sa kanyang isip ang mga sasabihin niya. Paano niya sisimulan? Paano niya ipapaliwanag ang 2 taon ng panlilinlang? Ang takot niya ay hindi na siya paniniwalaan ni Maya. Ang pinakamatindi niyang takot ay baka isipin nitong isa lang itong laro. Na ang pagmamahal na nararamdaman niya ay kasama sa pagkukunwari. Huminto sila sa harap ng T. Luciel, isa sa pinaka-eksklusibong restaurant sa buong Maynila. Isang lugar na kailangan ng reserbasyon ilang buwan bago ka makakain. Theo, anong ginagawa natin dito? Gulat na tanong ni Maya. Hindi ba't sobrang mahal dito? Huwag mong alalahanin yon, sabi niya, pinagbuksan ito ng pinto. Gusto ko lang na maging espesyal ang gabing ito. Pagpasok pa lang nila, ang lahat ng pagdududa ni Maya ay nagsimula ng magkaroon ng kumpirmasyon. Ang lahat ng staff ay bumati sa kanila, ngunit ang kanilang mga mata at pagbati ay nakatuon kay Theo. Good evening, Sir Matthew. Nakahanda na po ang paborito ninyong table. Sir Matthew. Nakita ni Theo ang pagbabago sa mukha ni Maya. Isang mabilis na pagkunot ng noo, isang sulyap ng pagkalito na agad nitong itinago. Dinala sila sa isang table sa isang pribadong alcove na may perpektong tanawin ng syudad. Ang table na palagi niyang ginagamit kapag may mga importanteng kliyenteng kailangang i-impress. Ang kanilang hapunan ay isang sayaw ng pagkukunwari. Nag-uusap sila tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan, ngunit ang totoong usapan ay nasa katahimikan sa pagitan ng kanilang mga salita. Ang kalansing ng mga kubyerto sa plato ay napakaingay. Ang bawat pag-inom nila ng tubig ay isang paraan para takasan ang mga matang nagtatanong. Hindi na kaya ni Theo. Ibinaba niya ang kanyang tinidor. Maya. Tumingin ito sa kanya, naghihintay. Kailangan kong humingi ng tawad, simula niya. May kasalanan ako sa'yo. Isang malaking kasalanan.
Theo, ano bang sinasabi mo? Ang pangalan ko, sabi niya, ang bawat salita ay mabigat. Hindi Theo ang totoo kong pangalan. Theo ang palayaw ko. Ang pangalan ko ay Mateo. Mateo del Rosario. Nakita niya ang pagproseso sa isip ni Maya. Mateo del Rosario. Isang pamilyar na pangalan. Ang pangalan ng isang pamilyang madalas lumabas sa mga business section ng dyaryo. At hindi ako pagpapatuloy niya. Hindi rin ako security guard o waiter. Ginawa ko lang ang mga iyon.